Magandang araw mga banateros at eto na nga pag-usapan natin mga may init na issue at eto pa rin ang issue ng CONAS o yung pag-e-extend ng mga term ng senador, congressman at lalong-lalo na ang presidente. Nako. Ang tanong ngayon gusto nyo po ba na ma-extend? Di na nga dapat tinatanong to eh. Gusto nyo bang ma-extend ang ating Pangulo? Gusto nyo bang ma-extend yung mga gagraduate na sa Senado? Gusto nyo bang ma-extend yung mga buhayang congressman? Alam mo mga kababayan yan yung tinatawag na hindi na dapat Hindi na dapat i-memorize yan. Yung ganun ba? Sino ba nakakatanda nung ads na yun? Anyway, yun po comment nyo po dyan sa baba bago tayo magpatuloy. I-comment nyo po sa baba. Kayo po ba? Agree po ba kayo na kasi baka mamaya, agree naman pala kayo na magkaroon ng pagbabago sa konstitusyon at ma-extend to mga hayop na to. Ako po, ganito po yan. Para sa akin po ito Ako alam nyo ako na katulad ako ni Senator Robin Padilla na hindi pogi Hindi rin babaero. Joke lang, Senator Robin. Pareho po ako ni Senator Robin Padilla na matagal ko nang gusto yan. Yung change of constitution. Bakit? Kasi yung 1987 na constitution na yan po ay minadali. Yan po talaga kasi alam nyo, nagka-revolusyon tayo Kailangan nilang baguhin yung konstitusyon na kung saan ginawa yung konstitusyon with the heart of galit kay Marcos lang. Hindi dapat ganun. Para sa akin I don't like the Marcoses ever. Pero yung gagawin mo out of galit, hindi ka na nag-iisip, out of basta lang against them, tingnan ninyo nangyari. Ang daming provision dyan sa konstitusyon na para bagang minadali, walang tamang masasabi nating hindi ganun kapulido, 'di ba? So, sa totoo lang, malaki talaga problema. Plus, marami ng mga obsolete na batas na andyan sa konstitusyon. Kaya dapat talagang baguhin. Pero ito problema ko. Ang problema ko, yung magbabago. 'Di ba? Yun ang problema Halimbawa, bigyan ko kayo ng halimbawa baril. Ownership of guns. Ako okay ako dyan. As long as maganda yan para sa isang tao, para protektahan ang sarili niya. Pero pangit yan pag yung tao pangit ng ugali. Delikado yan. Nagigets ninyo? Ang baril can be used good and bad. Good doon sa mga taong responsable, bad doon sa mga taong adik, masama masama yung temper, di ba? Hindi pwede. So, ibig sabihin, it doesn't mean it is good. It is good right now. Yun po ang punto ko. Ang punto ko sa konstitusyon, sa pagbabago ng konstitusyon, sino ba magbabago? Kung magbabago din yung mga nakaupo ngayon, sabit. Sabit po yan para sa akin At kung ang yan na mamumuno, sabit. Kaya nga, kita ninyo, ang prioridad kagad, term extension. And we cannot deny na pinag-usapan kasi inamin nga Inamin nga na pinag-usapan talaga. Tapos meron pa silang joke lang. Hindi, inamin talaga So ibig sabihin, totoo na pinag-uusapan na yung term extension. Even if they keep on denying it, it is happening. Di ba? So yan po ang tinututulan natin. Bigyan ko pa isang halimbawa. Pera. 1 milyon. Ang 1 milyon na pera, mabuti yan. Maganda yan. Makakabili ng pagkain yan. Makakabili ng mga bagay-bagay na pangangailangan mo. O, kung may kotse pa bang 1 milyon pa ba? Meron pa ata. Di ba makakabili ka, di ba? O, motor, makakabili ka para papunta sa iyong trabaho. Maganda ang 1 milyong pera. Pero ibigay mo yung 1 milyong pera na yan sa sugarol, patay ka. Ubus yan. Bigay mo yung 1 milyon na yan
sa taong bangag, patay ka lalo. Patay ka lalo. Ubus yan. Naintindihan niyo ibig ko sabihin? Changing of constitution is really, really good. But, poet. But, pagka gagawin mo yan ngayon, dahil sa mga taong namumuno, makakasama. Kaya I'm totally against it right now. But in the future, kaya nga ang ganda ng panukala ni Pangulong Duterte dati. Di ba? Let's change the constitution, pero lahat ng mangyayari pagdating sa Senate, Congress, or even the presidency, sabi niya, doon na sa susunod, hindi na doon sa incumbent. Hindi na apektado yung mga nakaupo, yung susunod na. Yun na ang maapektuhan. Kasi para makaboto tayo ng tama. Sino ba yung papayagan natin re-election, halimbawa sa presidente, kung baguhin nila na payagan nilang re-election katulad sa Amerika, okay lang, as long as hindi na ako. Yun yung sinasabi ni Pangulong Duterte, hindi na ako magpapa-re-elect. Ibig sabihin, yung susunod na presidente na doon na magsisimula yung bago. Ngayon walang ganun. And yung iba nga, ang motibo, para lang po ma-extend yung kanilang term. Yun ang mahirap dyan. No? Ito ha, pag-usapan natin ng bahagya ito sa pamamagitan ng itong pronouncement ni Lito Banayao. Ako, since ang sinabi, term extension lang ng senador at ng congressman, hindi ko sinama yung presidente. Ngayon, tumawag uli sa akin si Senator Amy dahil sinabi niya na nagpe-prepare siya ng video presentation. Humingi siya ng permiso, pwede bang gamitin ko yung excerpts nung iyong interviews? Sabi ko, of course, public knowledge naman yan, kako. Tapos tinanong ko siya. This was about 5 days before Monday. Last week, mga Thursday yata yun or Wednesday. Sabi niya, magpi-privilege siya. Tinanong ko siya, sabi ko, bakit po sinabing pati presidente term extension? Wala naman ako sinabing ganon. Ang sagot niya, ikaw naman Lito. Sabi niya, ikaw naman Lito. Para ka naman bagito dito. Sabi niya, meron ba naman mag-extend na, amiendahan din na yung constitution. I-extend yung senador, i-extend yung congressman. Maniniwala ka ba hindi pa nila isasali yung presidente? Correct, So yun yung dahilan kung bakit siguro sinabi niya yung presidente rin. Nagigets ninyo? Ayun ay, syempre, para pumayag yung mga congressman, yun ang sinasabing propaganda. Kasi ang tanong dito, kanino nang galing yan? Don't tell me nang galing lang yan kay Romualdez. Don't tell me nang galing lang yan sa Speaker of the House. That's impossible. Always remember this, sa kasaysayan ng bansang Pilipinas, hindi independent ang Kamara. Ang mga congressman, nakadepende lang talaga yan sa executive. Hindi gagalaw ang Speaker of the House. Even if they keep on saying we are an independent branch of the government, that's, sorry sa term, pero that's bullshit. Bullshit talaga yan. Hindi totoo yan. Talagang ang Speaker of the House pinipili ng presidente, kung sino ang basbasan niya, kahit last minute, pag sinabi niyang palitan na yan. Bakit? Hawak kasi ng pondo ng executive, ng presidente, ang pondo sa mga distrito. Yan nga ang kanyang bargaining power yung budget. Kasi magiging lame duck congressman ng isang tao pag siya po ay tumutol o lumaban sa presidente. Ngayon, ganyan na nangyayari ngayon Sunod-sunuran ng mga congressman. Pag hindi nabigyan ng budget, wala. Kaya nga tinan mo, ang dami ngayon na alam naman nila yung tama, pero they have to vote for the impeachment of VP Sara Duterte. Ang dami dyan. Mga dating kaalyado, mga tinaas na kamay ni Vice President Sara Duterte. Ang dami dyan. Bakit? Kasi matatalo sila bilang congressman pag wala silang budget. Pag hindi sila nagkaroon ng project sa lugar nila, matatalo sila. At ang laki, 20 million di umano ang binigay
kailangan nila yan para ma-re-elect as a congressman. Maoolat sila. Kaya nga, bilib na bilib tayo doon sa mga congressman na hindi pumirma. Kasi kaya nilang panindigan na wala silang budget, wala silang proyekto, and yet they stood their grounds na, hindi, kaya namin ito. We will do it. Nakakabilib yan. Palakpakan natin yung mga congressman na yan. Eto may papakita lang ako dito. Ito ni-research natin, sabi ni ChatGPT. Tinatanong ko kasi, sino ba ang mga re-electionist sa 2028 na senador? Ito yung mga eligible pa, yung pwede pang ma-re-elect sa 2028. Ibig sabihin, may tsansa pa. Second term pa lang nila. Si Padilla, si Legarda, si Tulfo, si Villar, si Escudero, si Cayetano, Ejercito, at saka si Estrada. JB Ejercito and Jingo Estrada. Which is, totoo lang, they have the chance. Okay? May chance silang ma-re-elect. So they do not need, term extension. They can do it. Diba? Pero sino yung hindi pwedeng ma-re-elect dahil naka 2 consecutive terms na sila? Sino ito? Bawal na uli silang kumandidato. Okay? Bawal na. Sino? Hulaan nyo ko sino. Yung mga gagraduate na. Win Gatchalian. Mig Subiri. At si Ontiveros. May isa sa majority, si Villanueva, pero alam naman natin, ayaw din naman niya kasi. Kaya nga nila binulgar di ba? Yung CONAS Kasi nga ayaw talaga nila na mababago ang konstitusyon. So, anong punto natin dito, mga kababayan, mga people in the house? You know what? Dito mo makikita talaga yung pagiging sakim sa kapangyarihan ng mga congressman at saka ng ilang mga mambabatas sa Senado. At lalong-lalo na yung presidente. Sabi nga, matik na yan. Pag binago mo, siguradong kasama ang presidente. Ayaw pa talagang bumaba. Hindi alam mo, Mr. President, bumaba ka na kasi yung negative 10 mo, putya, kakapalan na lang talaga ng muka. Hindi, kakapalan na lang talaga ng muka yun. Dapat nga ngayon pa lang nagre-resign ka na Hindi Siguro kung sa ibang bansa yan, lalo na pag sa Japan. Speaking of sa Japan, bago tayo punta sa Japan. Speaking sa Japan, nandyan daw yung mga buhaya. Nasa Japan daw sila ngayon. Alam mo, tinignan ko yung mga picture yung picture na naandon. Talagang, nung panahon ni Pangulong Duterte, wide yung picture. Kasi ganito yun para magmukhang madami, ang gagawin, anong tawag dito? Tight shot. Diba? Ayaw nila ipakita yung wide kasi yung mga nasa gilid, wala ng tao. Kaya tight na tight shot. Yung mga naglalabas ang picture, video sa visit na mga bangag dyan sa tight shot. Pero nung kay Pangulong Duterte, puro wide. And we are witness to that. Actually, kahit nung nakakulong si Pangulong Duterte, nagmarcha, nayanig ang Shibuya I was there. Nayanig ang Shibuya. Hindi nila akalain na ganun kadami. Kaya nung mga susunod, medyo, medyo strict, sobrang strict na Kasi ang dami talaga pag Duterte supporter. Pero alam mo, meron nagbalita sa akin Hindi ko na lang sasabihin kung sino. May nagbalita sa akin kasi yung mga performer daw dyan na kinuha, mga Duterte supporter, siyempre sila, trabaho lang. May isang opisyal daw na pagpunta dun sa isang event, as in, bangingi daw. Bangingi. Alam niyo yung bangingi? Yung dilat na dilat. Eto, bagito daw itong opisyal na to. Kaya lang naman nahalal to dahil sa pangalan niya, sa apelido niya. Bangingi.
Tapos todo bantay daw yung embahada diyan, yung sa ating binabantayan na wag magpipicture, wag pipicturan. Pero sabog na sabog daw. Yung official na yun. Di, totoo ba to? Yung embassy dyan sa sa Tokyo, Japan. Totoo ba ito? Ito nagkwento sa akin kasi ang dami nag-leak eh. Ha? Pinagbabawalan nga daw sila magpicture eh. Gusto nila magpicture, patago. Pero nakatingin daw yung mga security, pati yung embassy, talagang pinagbabawalan sila mayat maya. Pero nung nagpa-party, talaga di ko alam kung anong ginamit, party drugs ba o ano. Grabe daw. Ewan ko yun ang kwento sa akin nung isa sa mga nandun. Sabi, alam mo naman, marami tayong friendship dyan sa Japan eh. Pero alam mo, sa totoo lang eto, kwento lang din naman sa akin bali-balita ko, yung mga umattend daw sa event, meron daw budget. Baka may tigi-isang lapad yun. Di natin alam. Kasi wala naman talagang mga dyan, mga loyalista dyan. Siguro kung meron, 3, 5. Ganon. Ang landslide dyan ng mga Duterte sa Japan. Di ba? Sabihin nyo, mga taga-Japan. Pero meron daw mga umattend, ilan. Kasi ni-require, yung iba ni-require, yung iba binigyan ng lapad. Ganon. Syempre, pambira, lapad din to. Pero ang sabi sa kanila, para lang kasi absent kayo di ba? Syempre, para ma-compensate naman yung absent nyo, ito na lang, yun. Iba-iba naman kasi yung pasok ng iba dyan. Marami nga dyan, panggabi Kaya okay, sige, atin na lang kami. Sayang din yun, isang lapad din yun. Mahirap pa naman na ngayon sa buhay. Di totoo napakahirap, malaking bagay na po yan, isang lapad. Yun na nga po. Kaya, alam mo mga kababayan, ang tindi talaga ng ginagawa nilang propaganda. Speaking of Japan, napunta tayo sa Japan Diba? Kung sa Japan yan, yung ganyang klaseng trust rating, yung net satisfaction rating na -10, malamang nag-resign na Malamang nag-resign na. Pero sa atin, gusto pa ng term extension. Anak ka ng weteng, kapal na mukha no? Alam mo, malupit talaga Anyway, eto pa. Pag-usapan pa natin ito kasi meron pang gusto ko lang i-emphasize dito, hindi natin na-play ito yung kay Soto Personal and collective. Ito. Kasi dito siya na booking si Soto. Booking siya dito Tanggi-tanggi pa siya. Ang na-play lang natin yung kay Subiri. Dito, ito, init na init ang ulo. Ito na. Before I recognize the former Senate President, may I ask the former Senate President, Senator Subiri, is that transformed into your motion? Yes, that's a motion. That is your motion. That is a motion, madam. Yes. So before we act on your motion, may I hear first from the minority leader Thank and you. then Senator Tulfo? Yes. Is it a Thank you, Your manifestation Honor. or a motion as Thank well? you Your very Honor. much, Your Honor. Well, this is a way of seconding the motion of Senator Subiri. First of all, the presentation, or what we call the editorial video that we witnessed, yes. I would like to take exception of my being mentioned there. Parang lumalabas na parang lahat ng narinig nila or nakipag-meeting sa akin ang speaker o kung sino pa, parang pumayag ako. Sana tinanong nila yung source nila, pumayag ba ako? Yung mga binabanggit na idea, I did not even mention it to any member of the Senate. Tungkol doon sa mga ideas of, let's say, a regional Senate and all that. Ito mga idea ng mga tao to Di ba? Kung nakikinig ka, narinig mo yung idea, ikaw ba'y sumang-ayon na? Dahil narinig mo? For example, in my case, I have never been in favor of charter change. Never. From the day I became a senator up to the present, ang dami namin pinagdaanan dyan. Ang mas gusto ko, CHA. C-H-A, not charter change. Ang kailangan natin, CHA,
character change. That is what we need. Kaya kung merong, let's say, may idea ang Speaker of the House, gustong kausapin ng Senate President at sinasabi nila, meron silang mga membro, ganito, idea ganito, nag-idea ganito. Andyan mga kaibigan, sinasabi niya na meron talagang pinag-usapan. Pero it doesn't mean na umagri daw siya. Di ba? Para bagang ganito eh. Meron talagang, halimbawa lang po ito pero this is not hindi ko sinabing ganito nangyari Para bagang ganito. Alam niya na may pinatay. Pero hindi ibig sabihin siya daw yung pumatay. Naintindihan natin? Ganon eh. Parang hindi siya ibig sabihin, alam nila, pinag-usapan niya nung kasama niya na, alam mo, may pinatay namin si ganito. Halimbawa. Although, that's an extreme example. Pinatay namin si ganito. Okay, sige. Ganon. Pero it doesn't mean kasangkot daw siya. So parang yun din sinasabi niya, oo, alam namin may pinupush, may pinag-usapan kami, ganito. But I did not agree. So para bagang nilalaglag mo lang, o umaamin ka lang na talaga may pinag-usapan, pero hindi mo sinasabing kasama ka o uma-agree ka na. Nilalaglag mo yung kausap mo. Di ba? Ang tanong, maniniwala ba taong bayan sa'yo? Ayun lang. Ibig sabihin ba nun, mali na kagad ako dahil narinig ko? Did I agree? Ang sabi ko pa nga, if you're going to change amend, not change amend, ang nabanggit ko. If you're going to amend the Constitution, baka ako pumayag sa isang bagay lang, sabi ko. At yun may kumbaga sa in jest ko pa sinabi. Sabi ko, ibaba natin ang edad. Bakit sa Amerika, 35 years old ng presidente? Ang senator, 30. Hindi daw siya nag-agree. Hindi daw siya nag-agree. Pero nag-suggest siya. Ibalik natin doon sa sinishare nating pumatay. Halimbawa, may kaibigan ka sinabi mo, pre, napatay ko yung jowa ko kasi makati masyado ng lalaki. Ganun ba? Hindi siya pumatay pero nag-suggest siya. Sabi niya, ganito na lang gawin mo. Itapon mo sa bangin para hindi ka matrace. So parang ganun sinasabi ni Soto. Hindi naman ako hindi pa ako uma-agree. Pero nag-suggest lang ako. Achiche! Achiche! Di ba? Booking Bakit sa atin 40 and 35? Kaya mali pa rin yung sinasabi doon sa isa sa comment sa the distinguished lady na sinasabi, gusto ko raw iakyat into 50 para ma-disqualify doon sa Sara Duterte. That's not true, Mr. President, Madam President. That's impossible. I never said that. Di ba? I have nothing to do with the proposal for any elections of Sara Duterte in 2028. For all you know, I might vote for her. Di ba? Ano ba yun Alam mo, pwede. Bakit? Political butterfly ka kung sino yung nakaupo, dun siya. Never pa ito na tumayo na laban sa presidente. Yan ang totoo. Hindi pa pwedeng porque pinag-uusapan, narinig mo, yun na kagad. At saka lalabas dito na para bang ako'y nakikiisa. I have nothing to do with the allegations of Chacha. Nothing. Tama naman, nothing to do. Nag-suggest lang siya. Nothing to do. Heard the proposals. I never brought it up to my colleagues. Any one of them. Hindi ko binanggit Wala naman sinabi sa video na binanggit mo sa mga kasamahan mo. Ang labo. Masyado lang kayo naging defensive. Matter of fact, there was one time na sinasabi yung meeting daw namin, Senator Lacson was there. Nako, nilaglag pa si Lacson. Because he had the board meeting. At tapos sabi ko, tama-tama, nagkamali siya ng pasok. Andun lang kami. Well, it's not a room. It's just the VIP area that's open, very open. It's not a room. VIP area lang daw. Sabi ni Senator Lacson, anong ginagawa niyo rito? Nagkamali ako ng pasok. Hindi, sabi ko, nagkikwentuhan lang kami.
Sabi ko, at tinanong ko pa siya, ilan ba yung kwartong pinapagawa sa new Senate building? I even asked him that. Bakit? Sabi niya, why? Ito kang yung mga congressmen gustong gawing regional. Gusto nilang gawing 36 ang mga senador. Sabi ko, tatanong ko kung kakasya ron. We were joking. So yung mga source na nakikinig ng mga kwento, parang they make it sound sinister. Mag-ingat po tayo sa mga ganong kwento. Hindi ko sinasabing hindi nangyari. Nangyari. Yung nag-usap Pero joke lang. kami, nakita kami. As a matter of fact, you will not be surprised. You should not be surprised if I often see Bojidi. Because Bojidi is my golf mate. Nakso. Ang mga golfing friends namin, every now and then, nagkaka-dinner kami. And during that time, na pinag-uusapan nila yung na binabanggit na nag-meeting daw kami dahil sa Chacha. Parang ganun ang dating eh. That's not true. Ang talagang topic namin was the new TW777 of Honda. Naknas. Alam mo, Senator Soto, makinig ka. Alam naman natin sa golf, maraming nangyayari at nabubuong negosasyon at nasasarang negosasyon. We know that. Golfing, ito para sa kaalaman ng iba, ginagamit na yan talaga, not just for the sports. Diyan yun nabubuo yung mga plano, diyan kaya kayo nag-golf ko, no? Para, kasi marami kasi sa mga, sa may mga edad na po, kaya pang matatanda po yung golf eh. Number one, sanay po kasi ako dyan eh. Bakit? Hindi po ako golfer. Dati, di ba, nag-event organize po ako, usually sa mga golf. Diyan nabubuo yung mga pinag-uusapan. After ng golf, may mga event pa nga minsan. Di ba? Wag tayo maglokohan. Kasi marami diyan na matatanda na, hindi na sa inuman nag-uusap. Yung iba, mga bata-bata, sa inuman nag-uusap yan. Di ba? Diyan nagkakaroon ng mga deal. Pero pag matanda ka na, hindi ka na masyado umiinom dahil yung atay mo wasak na, sa golf na lang. So, it's not a reason na kaya kayo nakikita dahil sa golf. Hindi ho totoo yun. Isa ho malaking kalokohan po yun. Honma Meres. It's a new set of clubs that Speaker Boji was telling me that he wanted to buy and asked me if I've tried it already. Kami mga golfing buddies na grupo. Even Dom Mendoza was there because Dom Mendoza is NPC also. He's the Secretary General of NPC. So pagka nakikita-kita kami, almost, every 2 weeks? Every month, we have an NPC meeting. We always miss you, Madam President, because you seldom attend. So hindi dapat masamain kung nag-uusap-usap ang mga politiko. Kung may mga idea mga politiko. That's why I really take offense. I take exception to what was presented. But I don't care about what the other mention or the other things that were mentioned. But as far as the issue of my involvement in Chacha is concerned, I vehemently deny. Definitely, I have nothing to do with that. And I second the motion of Senator Subiri that the editorial video should be stricken off the record because it appears na parang mayroon tayong sinister na plano na kasama kami. Thank you. Yes. Madam President. Thank you very much. Just in And second, the motion to strike off the record. Ito pa. Ito na naman. Pero wag na yan. Okay na yan. Booking na natin Booking na natin yung kanilang pag-uusap. Kahit i-deny nyo na i-deny. Ito pa, pag-usapan naman natin ito saglit. Kasi ang ganda ng punto ni Senator Marcoleta dito. Erwin, sir, na parang minamadali daw po ninyo yung pag-tackle doon sa motion dahil nga daw po may mga ilang senador sa majority yung kakasuhan at possible makukulong din po. Yun ang kanyang iniisip. Yun ang iniisip niya. Kaya ba ayaw niya rin madaliin namin? Dahil gusto niyang may makulong. Ganun ba? Because that argument can cut both ways. Yun. Ganda ng punto dito. Tungtuwa ba siya na mayroong makulong sa amin?
na hindi namin magamit yun. Kung talaga nagmamalasakit ka at we are colleagues here in one institution, dapat hindi siya magsasabi ng gano'n. Di ba? Pero ganun po bang intention, sir? Para po sa possible na makulong or wala dito? Ang sinasabi ko kanina pa, hindi dahil lamang doon. Ang sinasabi ko, maski ang COMELEC, pinayagan na nga na bumoto. Ito ay makabagong panahon na natin. Let us take advantage of modern technology. Communication, information technology. Pwede naman eh. Para sa ganun, lahat makapag-participate. You know that Congress is a deliberative body. It's a parliamentary institution. So lahat dapat magampanan ng tungkulin. Bakit mo i-deny sa kanya yon? Sabi naman namin doon, under justifiable conditions or situations. So, paliliwanag na, hindi pa nga kami makapag-debate. Ako talagang gigil na sila. So, na. pwedeng lumabas po sana yun sa debate, sir? Sana nga, ganun lang. Kung hindi naman sila magbibigay ng pagkakataon na pag-usapan namin, nako, kamumusong ko pa lang, talagang akala mo yun. Parang meron silang piniprevent na may sila pala yung, ang iisipan pala nila, ganun eh. Kami wala kaming iniisip na ganun. Pero sir, kung sakali, justifiable reason po ba para sa virtual attendance sa sesyon? Tsaka na natin pag-usapan yan kung si mag-a-apply Senator? nga doon sa debate namin. Pag-uusapan pa namin yung motion eh. Pero sen, originally po ba nakaschedule na pag-usapan po yan today? Ma'am, alam mo yun, May 11 pa kung natatandaan yun. Yung mga marami sa inyo nandun. May 11 sa nangyari. Isip-isipin mo, May 11 yun ha. Yung minority, kapagkat nakuha namin ng majority, nandun sila lahat sa lounge namin. So ako naman, kinukumusta ko naman sila. Saan napunta itong mga kasama ko? Dinakita ko. Nagbiro pa nga ako eh. Mga bossing, mukha kayong malagihay lahat. Ba't ang pupula ng... Alam mo, maganda yung punto niya dito eh. Nung sinabi niya na, yung sinabi ng isang senador na bakit gusto nyo ba, dahil ba may makukulong na sa inyo. Alam mo, isang punto dito, sa tingin ko, alam kaya nila yung plano? Hindi, ito tanong lang naman po. Alam kaya nila yung plano na ipakulong ho itong mga senador? Kaya nila pinipigilan yung motion ni Senator Marcoleta na dapat pwedeng bumoto via Zoom? Akin, ganito lang naman eh. Alam mo, dahil nawe-weaponize po ang ombudsman ngayon, at maaaring ma-weaponize din pagkatapos ni Marcos, at maaaring ma-weaponize din pagkatapos ni VP Sara Duterte, dapat talagang hayaan na makaboto pa rin ang mga senador even if they are in jail. Kasi remember, we need to protect our senators for them to be independent. Whether we like it or not, we have to. Even if ang maupo na si VP Sara Duterte. Kasi we do not know. Again, people change. Hindi ko sinasabi si VP Sara Duterte magbabago, ha? Pero people can change. But if there is a law protecting them, it will not change. You understand what I mean? Kahit sino pa maupo, if we have protection against the senators, medyo matatakot yan. Yan nga, kaya nga 'di ba merong immunity yung mga senators 6 years lang. Pag yung mga kasi ang mangyayari, mabibisi lang po yan, maya't maya kakasuhan. Ito na lang, isipin nyo na lang ito ha. Ngayong libel ngayon, masyadong weaponize. Weaponize na po ang libel. Lahat na magsalita, whether wala namang problema, wala namang probability of conviction, kaso lang sila ng kaso. Bakit? Gusto nilang istorbohin eh. Gusto nilang mapagastos yung mga nagkikriticize sa kanila. Gusto nilang istorbohin para tigilan sila at magkaroon ng takot ang mga tao na mag-criticize. Di ba? Isipin nyo, yaan gamitin sa mga senador. Halimbawa, walang immunity yung senator ng 6 years, di ba? Na kaso. Maya't maya kakasuhan yan. Lahat na lang ng tao kakasuhan sila. Na mga maliliit na kaso para maistorbo yung senador. Para maubos yung pondo ng senador. Ano na mangyari sa korte natin? Punong-puno na ng kaso.
Kaya nga ginawa ng Supreme Court na probability of conviction ang kailangan para hindi na iakyat yung mga alam naman nating political na mga kaso. At alam naman natin na mga walang kwentang kaso. Yan ang dahilan. At kasi bakit? Napupuno na po kasi ng kaso na hindi naman maatinan na ng mga korte. Kawawa. Alam mo, pumunta kayo sa DOJ. Ito, nakaakyat na po ako doon sa ano nila. Grabe, punong-puno ng papel. Kasi meron din naman, aminin na natin, meron talaga mga tarantadong mga politiko. Kilala nyo kung sino yan eh. Kumakahul yan eh. Kaso lang ng kaso. Isipin mo gawin yan sa mga senador. Wala na magagawang trabaho yung senador. So what am I saying? That kind of law protects yung mga senador natin. Para hindi sila ma-politicize ng kung sino mang mga taong gustong kumaso sa kanila. That's the same thing, the heart of that motion ni Marcoleta. Para hindi na mapolitika. Kasi nangyayari, okay, ganun pala ha. Oh, ano ginawa? Kasuhan nyo. Mantakin mo ilan na may kaso ngayon? Halos lahat. Ang natira na lang. Si Amy, si Pia Cayetano, si Senator Ala, may plano ata sila dahil doon sa pagkupkup doon sa kay Bato. So wala nang natira. Eh kung kahit wala na matira, eto yung motion ni Marcoleta does not protect them from accountability. Linawin natin yan Kasi yung iba sinasabi na para bagang protection yan na ma-immune na si Bato. Hindi. Hindi ho ito protection for immunity. This is a protection sa mga nagpo-politicize sa kanila. So that kahit nakakulong, pwede silang bumoto. Kasi binoto sila ng taong bayan. Bakit ba kayo takot na takot? Yun lang naman yun. Ito, maganda itong punto ni pangalan nito, ni Senator Amy. Ito. Wait lang Pupursigihin namin yung pagboto sa Zoom. Nakita naman ninyo nung panahon nila, nagpila naman si Senator Ontiveros, si Senator Soto, Senator Ping, Senator Kiko Pangilinan. Nung panahon naman na may nakakulong o hinuhuli sa kanila, pagkaalala ko, Senator De Lima at saka Senator Trillanes, nag-motion rin naman sila na mag-remote voting. Bakit ngayon may remote participation? Nagtataka ako ngayon kung bakit tutol na tutol sila dyan, nag-walk out pa. Meron naman silang pinagpa-file noon, andito nga, nakita ko, kaya ako nagtataka, may mga Resolution 658, andyan, ang dami, Resolution 51, may mga resolution sila noon dati tungkol sa remote participation. Bakit ngayon tutol na tutol? Di ba dapat patas? Dati meron daw resolution na ganon. Do you expect any changes sa composition ng majority sa susunod na mga linggo, papasok na linggo? Considering na by Thursday ay meron ng pagsasampa daw ng kaso kay Jimbo Estrada. Yun nga ang naririnig namin, ang dami-daming kaso. Ilan na ba? Pati si Senator Marcoleta, ayan, kahapon may announcement na naman. Pagkatapos si Senator Jinggoy, Senator Joel, Senator Cheese, yung dalawang Villar, si Camille at si Mark Villar. Isang katutak na talaga yung kaso Inuubos yata kami sa kaso, tapos nakatenga pa na may ICC warrants na susunod. Kaya si Senator Bongo daw, nasa listahan na naman. Pananakot ba to o pang-aapi? Hindi ko na maintindihan. Palibasa, hindi sila nanalo dyan. Nakailang beses na papalit-palit yung Senate President. Bakit ganito katindi? Noon naman natalo kami. Hindi kami bumoto kay Senator Tito Soto. Wala naman umalma Quiet lang kami. Kahit tinanggal lahat ng aming committee, ayos lang. Nagpasalamat pa rin kami. Kasi naniniwala kami sa proseso. Hindi kami kapit-tuko sa posisyon. Pero ngayon, bakit ganito? Hindi naman nangyari ito dati. Correct.
Basta ko lang yung motion ni Sen. Marcoleta. Ano po yung napag-usapan ng majority doon since hindi po siya natalakay ng maayos status plan? Alin? Yung motion po ni Sen. Marcoleta sa pagpapayag sa online. Yes, pupursigihin namin yung pagboto sa Zoom. Nakita naman ninyo, nung panahon nila, nagpila naman si Senator Ontiveros, si Senator Soto, Senator Ping, Senator Kiko Pangilinan. Nung panahon naman na may nakakulong o hinuhuli sa kanila, pagkaalala ko, Senator De Lima at saka Senator Trillanes, nag-motion rin naman sila na mag-remote voting. Bakit ngayon may remote participation? Nagtataka ako ngayon kung bakit tutol na tutol sila dyan, nag-walk out pa. Ngayon, Meron naman silang pinagfa-file noon, andito nga, nakita ko, kaya ako nagtataka, may mga Resolution 658, andyan, ang dami, Resolution 51, may mga resolution sila noon dati tungkol sa remote participation. Bakit ngayon tutol na tutol? Di ba dapat patas? nako, nadali sila doon. Just to follow up on that, perhaps the thing that would set it apart is dahil may parating po na impeachment trial. Ano po? So nakikita niyo po ba na ang kung magtatagumpay po yung pag-change ng rules, ay syempre po makakalahok po doon yung mga ibang kasamahan sakali nga pong matuloy na sila po ay arrested. At maaari silang bumoto. Tama po ba, ma'am? The Senate has great leeway in the Constitution and upheld repeatedly by the Supreme Court in formulating its own rules for impeachment. Ang Senado mismo ang gumagawa ng kanilang mga patakaran para sa impeachment. Kaya, kung mag-agree ang Senado na ito ang karapat-dapat, pwede naman talagang gawin. Wala namang bawal dun eh. Kaya pinagtatakan ko, napakarami na ng precedent dyan. May precedent rin sa walkout. Alam na natin na yung Korte Suprema, nag-ruling na rin dyan na pwedeng ituloy-tuloy ng rump session. Kaya nagtataka ako, mas marunong sila. Yung iba nakakatanda sa amin, sa karanasan at sa edad. Ito dinidiscuss yung sinabi ni Marcoleta na ang problema kasi sa atin yung iba walang background sa law. Alam mo, masakit yun, pero totoo yun. Masakit yun, pero totoo. Ako nga, sa totoo lang if possible, ay kung maging, eto, suggestion lang naman, sana mga abogado talaga ang senators, Sana lang. Kasi nakikita natin ngayon, na binabraso tayo in a way na, hindi, mas matagal na kami dito. Mas may experience kami dito. Hindi pwedeng ganun eh. Hindi porket mas experience kang tanga, ganun, pwede. Mas experience kang gago. Hindi kasi pwedeng experience lang pagdating sa batas. Pwede ba natin sabihin yun? Hindi para sa akin para ito, in fairness naman, sa mga, ako, hindi po ako abogado, pero iba kasi talaga pag abogado ka eh. Alam mo talaga yung sinasabi mo, especially yung mga terminology. Di ba? Importante kasi. Yung mga terms, hindi yan pwedeng baliin. Kailangan talagang inaaral yan. Sana nga, meron kahit man lang, kung hindi man lang abogado, sana pag-aralin muna. Kaya lang, ubos ang oras mo dun. Hindi totoo naman eh. Kung yung mga pulis, kailangan mo na nakapag-aral ng criminology, hindi ka pwedeng pulis kagad, abay bakit ang mambabatas hindi ka maalam sa batas? Hindi, experience lang ang kailangan. Mahaba naman ang experience namin okay na yun. Hindi pa pwedeng gayon. Lalo na if you are crafting laws, or hindi lang crafting pati yung pag-amend ng mga batas. How can you amend the law if you are no knowledge pagdating sa mga term ng mga batas? Ang hirap. Di ba? Bigyan ko kayo ng example. Na matinding example. Nakatangahan ng mga ilang senador na hanggang ngayon pinipilit pa rin nila yung putang inang portweed na yan. Sorry sorry sa mura, sorry.
Yung forthwith. Ang akala nila yung forthwith agad. Kasi yun ang understanding ng isang layman o yung understanding pang Itbulaga, ganun. Ay, hindi, joke naman. Huwag naman pang Itbulaga o pang Showtime. O, ganyan. Di ba? Wala po tayong kinakampihan, ha? Di ba? Ang problema, meron yan sa batas. Hindi mo pwedeng sabihin na forthwith lang, agad-agad yan kasi yan ang aming intindi sa diksyonaryo. Kaya tuloy sila nasita ng Supreme Court. Ang forthwith, possible time. Ibig sabihin, kung kailan yung pwede talaga na nakaayon sa inyong oras, naayon sa inyong gawain, forthwith. O, di ba? Inakyat pa sa Supreme Court, nagdesisyon ng Supreme Court. Alam niyo kung bakit? Kasi alam ng Supreme Court kung ano yung paggamit ng tamang words. O eto, veterano, namuti na buhok. Pilit pa rin. Hindi, may sarili kaming description yan. Hayop talaga no? Nasa batas, pero may sarili siyang interpretasyon. Isipin mo, sinita na ng Supreme Court yung sabihin, nagdesisyon na Supreme Court, ang forthwith ay ganito. Ang sagot pa niya, hindi, sa amin, may sarili kami. Kami mag-interpret niyan. Hindi kayo. School bukol eh. Eto na naman tayo. Kaya nga sinasabi ni Marcoleta, nang tinamaan sila, na nasaktan sila, ay wala kasing background sa mga salita ng batas. Hindi naman niya nilalait at di naman niya sinasabing bobo. Ang sinasabi lang niya, ito ang interpretasyon nito. Batas na to. May general law, may specific law. At ito ay pang general law. Yung hindi daw pwedeng i-amend, blah, blah, blah. But now in a different situation, may specific rule na pwedeng i-apply. Yun ang hindi matarok ni Ontiveros. Dahil puro drama, puro nagtuturo lang, puro ikaw lang, puro ka lang, turo ka lang ng mga advisor mong abogado. Ang hirap niyan. Sa katunayan, meron niya akong nabalitaan eh. Di ko na lang sasabihin hindi ko sinabi si Ontiveros to Sa isang caucus daw, sa isang meeting daw ng mga minority at majority, yung meeting lang sa kanilang mga opisina, may isang senador daw na nakalapel at tinanong siya kung bakit naka-record yung cellphone niya. Kasi tinanong siya ng isang majority senator, sabi niya, naka-record ba yan? Ang sagot niya, hindi, this is just for my personal use. Ultimong meeting, abay naka-record para lang kasi alam mo kung bakit naka-record. Para pag nag-advise yung abogado, 'di ba? Masasabi niya yung buong pinag-usapan. Wala namang masama. Sa totoo lang, wala namang masama with that. Ang akin lang, that's how stupid you are. You cannot explain it to your lawyers o to your staff yung pag-uusapan doon. Kailangan mong verbatim na ma-record bawat sinasabi so that pwedeng i-explain sa'yo. Kaya siya nasaktan ng todo eh. Kasi tinamaan talaga. Alam mo, ganito lang kasimple yan eh. Ganito lang kasimple. Ang taong binabas ka, kung walang katotohanan, hindi ka masasaktan. Honestly. Ang dami na nga nagtatanong sa akin, ikaw ba, hindi ka ba kasi ang tindi ng bashing sa social media, kaliwat kanan. Wala namang katotohanan. Di ba? Bakit ako maapektuhan? Lahat nila, i-bash nila ang todo. Lahat na ng pangbabash ginawa sa akin eh. Kita yung mga troll sa sa SOCMED. Ewan ko kung nagsawa na sila eh. Kasi hindi naman ako nagre-react na. Dati nagre-react ako dahil bago lang tayo sa social media. Siyempre sa simula ganun medyo napapareact ka.
Noon pa yun, before the pandemic, 2016. Pero ngayon, parang okay lang. Basta hindi totoo. Wala man akong pakialam eh. Kahit sabihin nila ang lahat ng bagay, wala effect sa akin. Bakit? Hindi totoo eh. Yung sinasabi nilang, ito lagi nila sinasabi yung bayad by. Hindi naman totoo. Hindi ba't ako magre-react dyan? Babayaran ako ng mga Duterte? Para depensahan sila? Okay lang kayo. Wala nang ang pera yung mga yun. Magbabayad pa. At saka wala nang, sa totoo lang maraming ang nag-advise sa akin nung 2021, 2020. Maraming nag-advise sa akin, oy, Banat Bay, magbago ka na ng ano mo kasi wala na. Matatapos na mga Duterte, wala nang pag-asa yan. May mga nag-advise sa akin ng ganun. Para mag-survive daw yung vlog ko. Sabi ko, hindi ko naman kasi ginagawa yung vlog ko dahil lang gusto kong kumita. Hindi yun. Hindi yun ang primary. Siyempre, hindi ko naman pwedeng i-deny na may kita sa YouTube. Meron naman talaga. Pero ang punto ko lang, hindi ko yan sasabihin na ikamamatay ko yan. Diba? Ikamamatay ko, kaya kailangan ko lumipat ng kampo. Ganyan ang ginawa ng iba eh. Dati sila mga Duterte, tas lumipat sila ng kampo kasi nakita nila, naku, yari tayo, mahihirapan na tayo. Ako hindi. Sa katunayan, isa pa ako sa pinakamatinding tumutol sa UNITAE. Di ba? Ang dami nga sa inyo, galit na galit ako, murahin ako araw-araw eh. May napanood ako sa sa YouTube, sa TikTok, sabi sa akin sa TikTok. Dati daw galit na galit siya. Pero ngayon, hindi na, sabi niya. Pero sure ako na nabayaran siya ni Isko. Sabi niya ganun. Tapos ito yung sabi niya, pero ngayon ako Isko na. Ay, tanga talaga. Sabi ko, tanga nun na. Ang tanga nun na. Kung sino ka man, kilala mo sarili mo. Sinasabi mo na binayaran ako ni Isko, kaya ako nag-Isko. Pero ngayon, nag-Isko ka na. So binayaran ka rin? Alam niyo kung ba't ako nag-Isko? Kasi at that time, wala nang pwede. Alam naman mag-Leni Robredo ko. At lalo naman hindi ako maglalaksod at saka Soto. At imposible naman mag-Marcos ako dahil sinabihan lang ako ng mga Duterte. Kasi eto kung ako talaga bayaran ng mga Duterte, dapat sana nag-unity team ako. Bakit? Nandun si Duterte. Alam naman hindi ako sumunod sa kanila. Di ba? Kasi bayaran nga ako. Sabi. Di sana nag-unity team ako. Hindi ako nag-unity team eh. Di ba? Tapos sasabihin nyo si Isko. Alam ko naman talagang hindi ganun kalaki yung chance na manalo ni Isko at that time. Alam ko yun. Pero bakit ko ginawa? Kasi yun yung nasa puso ko na sa tingin ko makakatulong sa bayan. Kasi kilala ko nga ang mga Marcos. Alam ko karakas nila. Alam ko talaga wala magagawa yan. Alam ko talaga na sasabit yan. So anong punto ko dyan? Kaya nga kung wala namang masakit, kung wala namang katotohanan, hindi ka masasaktan. Ang dami nagsabi sa akin, yung bayad ka ni Isko, bayad ka ni Isko. Si Isko magbabayad? Hindi, alam naman natin. Si Isko magbabayad, hindi naman yung mayaman yan. Mayor lang ng Manila yan, hindi naman po yan mag-aano ng pera. Di ba? Hindi po tayo nakatanggap never dun. Sabi nga nila, bakit yung mga iba daw na vlogger na nag-aano ng kay... Ewan ko, sa kanila. Basta hindi ako nakatanggap kay Isko, ever. Naniniwala kasi ako dun sa pinaglalaban ng tao. Kasi ako, alam mo, ako at saka yung mga kasamahan kong banateros, pag talaga pinaniwalaan namin ng isang tao, paniniwalaan namin ng todo. Todo. Wala akong bayad dyan. Kaya kami naka-Duterte ngayon. Kasi naniniwala talaga kami sa brand of leadership ng mga Duterte. Kilala namin ng buong pamilya. We're not saying we're close. I'm not saying we're close. Pero pag nakakausap namin, matitimbang mo eh. They're not perfect people. Hindi ko sila perpekto. Wala naman kasing perpektong tao. Walang perpektong opisyal ng gobyerno. Pero mararamdaman mo yung sincerity
mararamdaman mo na, ito okay to. Pwede itong maging presidente. Ramdam mo yan eh. Maramdam na ramdam mo yan, yung passion ng tao. At ramdam mo rin kung katulad ni Ontiveros. Hindi kayo, mga kababayan, hindi nyo ba nararamdaman yung mga kaibigan ninyong plastic at yung sincere ninyong kaibigan? Marami tayong kaibigan plastic eh. Yung ang bait-bait lang sa inyo pag may pera kayo, tapos sabay utang. Pero alam nyo rin, yung mga taong hindi kayo binubullshit, hindi kayo binubola. Yung, itong taon to, maasahan ko to. Sigurado ito. Di ba? Ramdam mo yun. Sa presidente pa kaya, sa mga politiko pa kaya. Tawan-tawa ako sa mga, yung mga, lalong-lalo na may bagong pautot si ngayon, sino ba ito? Si Ante Claire. May bago siyang pautot. Bayan o sarili? Boy, pag ganun-ganun po siya. Hindi bagay sa'yo, te. Hindi bagay sa'yo. Hindi ka para sa bayan. You are a fame whore. Hindi ko sinabing whore, iba yun. When I say fame whore, mahilig ka lang sa telebisyon, mapasikat ka, epal ka. Yun ang totoo. And that's nothing wrong with that. It's not a criminal. It's not crime na maging fame whore. Ang dami namang fame whore dyan eh. Pero sa tingin ko, opinion ko, yun ka. Ganun ka lang. Kaya wag ka nang humirit ng bayan o sarili. Hindi, te. Wag ganun. Di bagay sa'yo. Te, pagbago ka ng profesyon, hindi bagay sa'yo. Nagtatawanan ka ng tao. Hanggang ngayon, hindi mo pa nare-realize na ikaw ang isa sa mga dahilan kung bakit bumabagsak ang ratings ni BBM. That's how blinded you are, madam. Masyado kang kasi lalong-lalo na nung nasa Japan daw siya, yung pinagkakaguluhan, tuwan-tuwa siya. Alam mo, with all honesty, nakakahiya na meron tayong opisyal na katulad mo. Nakakahiya. You are a disgrace to our country. At dito mo malalaman na bayaran talaga ang mga media. Kasi nung panahon ni Mocha doon, ASEC lang siya, Assistant Secretary. Mas mababa yan sa USEC. Hindi naman siya ang presidential spokesperson. Hindi naman siya, kung ano man, hindi siya. Di ba? Pero kaliwat kanan ang batikos ng MPC noon. Yung Malacanang Press Cartel. Kaliwat kanan. Bakit daw siya nagbablog? Bakit daw siya ganyan magsalita? Unbecoming of a public official daw. Pero ngayon, mas malala si Ante Claire sa paggamit ng mga salitang hindi dapat ginagamit. Hindi, aminin natin. Si Mocha noon, matapang siya noon eh, di ba? Nagbablog siya noon. Pero nung naging official na siya, tumigil na siya. Yan nga ang dahilan bakit nagkaroon ng banat bay. Hindi, walang biro ito. Kasi sabi niya, wag ka nang sa vlog. Kasi noon, sasabihin niya sa akin kung ano ipopost, niya sa akin, nasa ako magpo-post. O syempre, minsan nagkakamali ko. Siya tuloy nabibintangan. Pero sa totoo lang, galing naman sa kanya yung idea. Kaya lang dahil hindi siya techie, ako na lang ang nagpo-post. Minsan mali-mali spelling, di ba? Gagalit tuloy siya. Siya yung napupuna. Pero ako talaga yun. Dahil lang sa, hindi nga siya techie. Pero ito matindi. Ngayon, ang lupit na mga sinasabi ni Ante Claire, mali-mali. Hindi lang mali-mali pati pag-i-English, mali-mali. Mga impormasyon niya, puro fake news. Hindi pala puro, karamihan. Let's be fair. Karamihan, fake news. Di ba? Karamihan sablay. Tapos, para sa pangmukhang tanga, sa vlog niya. Dati pinupuna si Mocha doon sa pagbablog niya Pero matino na yun si Ante Claire, mga ganun-ganun pa. Tanungin ko kayo, lalong-lalo na kayong Rappler, meron ba sa inyo ang pumuna sa way ni Ante Claire ngayon? Wala. MPC, meron ba sa inyong pumuna ni isa? Wala.
Ibig bang sabihin nun, mga bayaran kayo ng Malacanang? Kaya kahit anong gawin ni Auntie Claire, hindi ninyo pinupuna? Magkano binabayad sa inyong retainers? Yung totoo. Magkano allowance ninyo kada buwan? Yung totoo. Huwag tayo maglokohan. Kasi halatang halata kayo eh. Halatang halata kayo sa inyong pananahimik sa kapalpakan ni Auntie Claire at ni Marcos. Isa lang ibig sabihin nun. Bakit kayo palpak? Aba, malamang sa malamang, may nakatapal sa bibig at mata ninyo. Kaya nga ang tanong ko dyan eh, kayong mga media, especially the MPC, bayaran ba kayo? Kayo mga kababayan, ano sa tingin ninyo? Ito mga media na to, bayaran ba? O, dyan po tayo nagtatapos ngayong araw na ito ha. Maraming salamat po. Magkita-kita ulit tayo sa susunod nating vlog bukas alas 7 ng umaga.